guys continue to support the team. We got a lot of new guys, so try to help them the best I can, and to see more fans this season. And I think we're gonna win more games this season because we got a lot of you guys, guys beside me. For you guys' love and support, and hope to see you guys in all our games, and let's have a great year. Ka-Express, laging usapan ngayon sa basketball community ang mabagal na simula ng Gilas Pilipinas sa ilang crucial na laban. Pero kung pagbabasihan ang latest adjustments ng coaching staff at ang posibleng pagbabago sa rotation, mukhang malapit nang mawala ang problema. Ang nakikita ng marami, Kai Sotto at Kevin Kiambao sa starting five. Si Kai, kahit galing injury, ay may taas, presence at rim protection na agad nagbibigay ng identity sa depensa. Kahit ilang minuto pa lang sa court, ramdam na ramdam ang epekto niya mula shot-altering defense hanggang rebounding. Sa kabilang banda naman, si Kevin Kiambao ay hindi lang scorer, kundi versatile forward na kayang mag-facilitate ng opensa, magbigay ng spacing at magbukas ng passing lanes para sa mga guards. Kapag sabay silang magsisimula, hindi lang size at skills ang nadadala nila, kundi kumpiyansa at balance para sa buong Gilas. Imbes na habol agad sa first quarter, mas may tsansang magdikta ng tempo at agapan ang momentum ng kalaban. Kung magawa ng Gilas ang kombinasyong ito, siguradong mas magiging sulit ang performance next game. At gaya ng inaasahan ng mga fans, time na para gulatin muli ang buong Asia. Ka-Express, sa kasalukuyang kampanya ng Gilas, sa FIBA Asia Cup, malinaw na lumitaw ang isang malaking butas sa ating laro, ang mabagal na simula o tinatawag na slow start. Halos lahat ng laban, maliban na lamang kontra Saudi Arabia, ay nagsimula ang Gilas na natatambakan sa unang half. Pero pagdating sa third quarter, ibang klaseng mukha ang ipinakita ng ating kupunan. Laban sa Australia, kahit kulang sa puwersa, panalo pa rin tayo sa quarter score na 22-21. Higit pa rito, kontra New Zealand, nakalamang ang Gilas ng 27-19 sa third quarter. So ibig sabihin nito, merong firepower at kakayahan ang ating team na pagpagsabayan kahit sa pinakamalalakas na kupunan sa rehiyon. Tandaan natin, wala si Kai dahil sa kanyang injury, at si Kevin Kiambao ay kakasimula pa lang na ginamit sa rotation. Gayunpaman ka-Express, problema naman ang fourth quarter collapses. Kapansin-pansin na pagkatapos ng scoring run sa third quarter, tila nauubos ang energy at nagiging inconsistent ang depensa. Kontra Saudi Arabia, natalo pa tayo sa last quarter, 20-19, at mabuti na lang at dumating ang overtime heroics ni na Justin Brownlee at Kevin Kiambao para iligtas ang laban. So ano ang posibleng solusyon? Una, ang pagbabalik ni Kai ay magbibigay ng rim protection at easy baskets na magpapagaan sa trabaho ng mga guards. Ikalawa, dapat nang isama si Kevin Kiambao sa starting five upang magbigay ng early offense at playmaking bago pa makalayo ang kalaban. Ikatlo, kailangang i-push ang pace ng laro upang hindi makapwesto ang depensa ng mga malalaking teams gaya ng Australia at New Zealand. Dagdag pa rito, dapat nang i-maximize ang triangle offense na ipinasok ni Coach Tim Cone. Kapag isolation-heavy ang sets, nagiging predictable ang galaw ng Gilas. Importante rin na hindi hintayin si Justin Brownlee na sumabog sa second half. Kailangan nang bigyan siya ng bola sa unang quarter pa lang. Sa FIBA format, mahirap habulin ang double-digit deficit kapag huli na. At panghuli, kailangang bawasan ang isolation plays ni Dwight Ramos. Yes, scorer siya, pero nagiging stagnant ang opensa kapag hawak niya ng matagal ang bola. So ka-Express, malinaw kung maayos ang rotation at mas maagang ibibigay ang offensive weapons, may kakayahan ng Gilas na gulatin ang lahat. Ang mga adjustments na ito ang maaring magdala sa atin, hindi lang ng panalo, kundi ng mas matibay na identity sa international stage. Kung isa-isahin natin ka-Express, malinaw kung bakit nagiging problema ang mabagal na simula ng Gilas sa mga nakaraang laro. Ang basketball ay hindi lang tungkol sa husay, kundi pati sa kombinasyon ng mga players na nasa loob mula sa tip-off. At dito pumapasok ang usapan kung bakit malaking bagay na simulan agad sina Kai Sotto at Kevin Kiambao sa starting five. Unang punto, kulang sa intimidation factor sa ilalim. Kapag wala si Kai, halos automatic na inaatake ng kalaban ang paint. Hindi nila kinatatakutan ang rim protector na may 7'3" height at mahahabang braso. Kapag may Kai sa umpisa, hindi lang niya nababago ang tira ng kalaban, kundi pinapabagal niya ang mga desisyon ng guard o wing na gustong pumasok. Ramdam agad ang presensya niya kahit hindi siya gumawa ng block.
Well, sa madaling salita, psychological weapon si Kai mula pa lang sa first quarter. At ikalawang punto, ball movement at spacing. Sa Kevin Kiambao ay hindi lang scorer, siya ang tinatawag na point forward, isang big man na kayang magpasa at mag-set up ng plays. Kung nasa bench siya sa umpisa, nagiging predictable ang offense ng Gilas. Ang bola ay umiikot lang kina Dwight Ramos at Sergio Perez at madalas nagiging isolation o force shot. Kapag andyan si KQ, iba ang daloy, may extra passing lane, may high-low option, at nagiging komportable ang mga shooters gaya ni Renz Abando at Justin Brownlee na makakuha ng malinis na tira. Ikatlong punto, confidence at momentum. Hindi lang X and O's ang usapan dito. Kapag nagsisimula ang laro at nakikita ng mga kalaban na nasa loob agad sina Kai at KQ, nagkakaroon ng psychological boost ang buong Gilas. Para bang sinasabi nito, buong pwersa agad kami, wala kaming tinatago. Sa kabilang banda, kung second unit pa sila lumalabas, minsan late na para baguhin ang momentum dahil nakalayo ng kalaban. May dagdag pang aspeto, fit sa sistema ni Coach Tim. Kilala si Coach Tim sa triangle offense at spacing heavy system. Ang triangle ay mas epektibo kapag may playmaker sa high post na si KQ at may towering presence sa shaded lane row na si Kai. Kapag sila ay nagsimula, natural ang pagdaloy ng sistema, hindi pilit. So ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa star power, kundi tungkol sa tamang alignment ng strengths ng mga player sa kabuang sistema ng Gilas. Kapag pinagsama sina Kai at KQ sa simula, may balance agad ang offense at defense. Kai para sa rim protection at vertical spacing, KQ para sa playmaking at floor spacing. Hindi magiging mabagal ang simula ng Gilas at mas madaling eset ang tono ng laro. Sa huli ka-express, hindi sapat na may talent ang Gilas, ang timing at rotation ay crucial. At kung gusto talaga nating tanggalin ang low start course, simple lang ang sagot, ibalik si Kai sa ilalim at ipasok si KQ sa umpisa. Yan ang magbibigay ng tunay na solid opening para sa ating national team. Ka-express, malinaw na kung maayos ang simula, mas malaki ang chance ng Gilas na makipagsabayan at manalo laban sa malalakas na kalaban. Ang problema sa slow start ay parang automatic handicap bago pa man pumasok ang third quarter surge. Dehado na agad tayo ng double digit. Ang solusyon, ayusin ang rotation at roles mula umpisa. Kapag sabay na sa loob sina Kai at KQ, may immediate advantage na tayo. Si Kai ang rim protector at madaling target sa loob, habang si KQ naman ay playmaker na pwedeng mag-facilitate ng triangle offense. Dagdagan pa ng shooting ni Renz Abando at Sergio Perez at leadership ni Justin Brownlee, siguradong explosive ang first quarter. At hindi rin pwedeng basta-basta lang umasa sa comeback mode. Sa FIBA tournaments, once na lumayo ng 15 to 20 points ang kalaban, bihirang makabalik. Kaya't ang early energy, ball movement at balance scoring dapat maging priority. Ka-express kung matutunan ng Gilas na tapusin ang first quarter na dikit o lamang, iba na ang EDSA ng buong laro. Sa pagbabalik ni Kai at pag-step up ni KQ, siguradong masulit na ang next version ng Gilas Pilipinas. Handang gumulat sa buong Asia. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.